napipigilan yung pag-aaral natin sa swimming. Hindi na napipigilan kahit na isolation. Yung mga community pantry pa nun dati. Sa Bonito. So, yun, di ba sa ALS na yun, kung ma-relate natin sa, sa education, sa alternative learning system. So, nakatuon yun para matuto yung mga hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral para maturuan sila kung ano yung mga dapat gawin sa work na gusto nilang mapasukan. Ang ginawa ni Peter sa Dapitan. Next, pag-usapan naman natin yung pagkakasangkot niya naman sa Kilusang Katipunan. So, ayun na nga. Mukhang maganda yan ah. Ito na nga guys. Marami ang nag-aakala talaga na si Jose Rizal ay masanib or miyembro ng Katipunan nun o yung KKK, means kagalang-galang kataas-taasan ng Katipunan. Pero gayon pa man, napakalaki ng papel ni Jose Rizal dahil dahil dito is nag-usbong ba o umusbong yung revolusyon. Dahil sa pamamagitan ng mga nagawang nobela ni Jose Rizal na No Limit Tangere at El Filibusterismo. Dito ay ibinunyag ni Rizal ang mga pang-aabusong ginawa ng mga Espanyol sa Filipino. Dahil dito ay nag-alab o na ano yung damdamin ng mga Pilipino. Sige nga, isang nga. Alab bulso. Hello. May daming kati. Game. So, yun na nga guys. Dahil nga nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. So, alam niyo naman, si Andres Bonifacio ay malaki ang paghanga kay Jose Rizal. Naging idol ni Andres Bonifacio si Jose Rizal. Kaya iyon, gusto ng katipunan na yung binuo ni Andres Bonifacio na si Jose Rizal ang maging pinuno noong revolusyon na yun. Pero syempre, sinabi niya naman na si Rizal ay nasa Dapitan nun. At ayaw ni Rizal na masangkot ba sa ganong gawain dahil ang gusto ni Rizal ay lumaban ng patas. Kumbaga, may reforma, ayaw niya ng lahas. Yun na nga. Pagyari noon, dali lang. Wala na. Mayroon talaga dire-diretso yung walang So, sa huli guys, inugnay pa rin ng mga Espanyol si Jose Rizal sa Katipunan. At doon ay nabilanggo si Jose Rizal doon nabilanggo at binali si Jose Rizal noong taong 1896. Ngunit hindi doon nagtatapos guys, hindi doon nagtatapos ang kanyang laban dahil ang kanyang kamatayan ang lalong nagpaalab sa revolusyon ng mga Pilipino. Ano kayang connection niyo sa So, para sa akin siguro, sa kasalukuyan. bayanihan ba? Ano nga? Ano kasi? Sinabi mo yung alay sa kanya. Bakit sinabi? Gaya ni Rizal, marami rin Pilipino na mas pabor sa mapayapang reforma. Edukasyon kami sa marami. Ayun, pwedeng magsalita si Eliza, tapos Oo, kasi ikaw na mag-ano ka na lang, magtango-tango ka na lang, parang maano ka. Yung camera na yun, yung kunin mo yung techno dito. Ang sa Melissa. Oo nga. Tanongin mo muna. Tama na. Ikaw naman. Ayan, gina, ikaw naman. Ikaw naman! Hindi, paano mo maiugnay sa kasalukuyan? Ay, dami pa naman Ano, tatanong. gaya ni Rizal, marami pa rin mga Pilipino ngayon ang mas pabor sa mapayapang reforma at edukasyon kaysa sa marami. Ayun, Yung mga Pilipino pa rin ayaw nang gumagamit ng gas. Sino yung magtatanong na paano mo maiugnay sa Si Mel kasalukuyan? na. O, ikaw na lang kaya sumagot. paano ba? Tingin mo, Lawrence, paano kaya
makokonekta yung buhay, ay, ano nga yun? Connection sa katawan. Buhay, type it, tapos tingin, ayan, 1, 2, 3, 4. Tingin mo, Lawrence, paano kaya natin makokonekta yung ano? Pagkakasangkot niya. Ngayon, sa mundo natin ngayon. Ako sa kuliso. Tama naman, pagkakasangkot. Takilas ang katipunan. Ulit nga. 1, 2, 3, go. Tingin, Wait lang, bumaba ka. ikaw ba sa tingin mo, Lawrence, paano kaya natin makokonekta yung pagkakasangkot ni Jose Rizal sa kilos ang katipunan niya? Siguro ano ay somehow connected to one. Yung mga tao ngayon nakikita naman yung mga corruption, hindi maganda na nangyari sa bansa natin. So maraming nagrarally, pinapakita nila yung sama ng loob nila sa mga corruption na nangyari sa Pilipinas. Siguro doon, kasi parang doon nabubuhay yung pagiging ano pa rin, Pilipino, yung paghahanap pa rin ng justice at katarungan ng maayos na pamumuhay, maayos na dapat siguro sa paglilitis. Ano naman tayo, yung guys. nangyari sa paglilitis sa kanila? Paglilitis Ayun, na ito siya. naman tayo ngayon sa paglilis si Rizal. Anong nilitis di ba siya noong 1896? At nilitis si Rizal doon na may kasong sedition at rebellion. Yung mga pangunahing, alam niyo ba na pangunahing ebidensya na binigay kay Rizal is yung mga sarili niyang gawang tula, talumpati. Yun yung mga ebidensyang binigay nila kay Rizal. At saka, alam niyo ba na isa nilang kapag... Nilangaw! Wait lang. Hindi naman sa umpisa. Ang record ng siyempre. Tanong ka muna, magtanong ka muna. Kasi ito, alam niyo din ba na yung isa niyang kapatid na si Pasiano is tinakot ng mga Kastila, pero hindi, Pasiano hindi siya nagpatakot, talaga tinulungan niya pa rin si Rizal hanggang dulo. Yung investigasyon, ang alam ko, umabot sa 5 araw. 5 araw sila nag-imbestiga, at yung nakuwang abogado, which is, hindi pala siya abogado, isa siya sa mga pinagpilian ni Rizal, na si Luis. Pilihan ng mga parang ano siya, yung mga sundalo ng Oo. Pinagpilian siya. Ay, ano din siya? Spanish din. Oo. Oo, isa siya sa napili ni Rizal nun. Ano natin? Talagang nanindigan siya na parang wala kasing sapat na ebidensya yung mga Espanyol sa pagbibintang nila kay Rizal. Nanindigan talaga yung nakuha niyang tagapagtanggol, pero wala, na nabasura din yung copy niya. Kasi napakadaya nung naging proseso nun. Isipin nyo, binasa nila yung sakdal kay Rizal na wala yung nagtatanggol sa kanya. Isa pa is, hindi nila hinayaan na harapin sila ng mga testigo, at hindi rin nila hinayaan na magsalita si Rizal para ipagtanggol yung sarili niya. Alam ko nung November 26 siya nilitis, at mga 4 na araw lang ayun, inanon na siya ng kamatayan. Yun yung sa mga nabasa ko, sa ganun yung nangyari kay Rizal sa paglilitis sa kanya. Kumbaga kasi sa kanya kahit tama si Rizal or wala naman siyang ginagawang mali dun is wala siyang gusto talagang pinag-iinitan na siya ng mga Spaniards. Tapos umano pa dun yung dapat pupunta siya ng Cuba. Diba? Yes. Pupunta siya ng Cuba. Ng Cuba. Kasi sa Cuba no, meron na dong Nangyayaring Saan ba yung Cuba? rebellion na doon. rebellion. Saan yan? Bang ko basta Cuba. Dito din, Pilipinas. Hindi, sa ibang Out of bansa. the bansa. Oo. Yun, so, At hindi siya nagkakaroon ng- natuloy doon dahil Ay, may nasa biyahe na si Jose Rizal noon. Boss. Nakasakay na siya sa Biyahe na siya ng Cuba dahil siya nga di ba ay graduate ng medicina at nangyayaring rebellion sa Cuba parang pinalok ata si Rizal na manggamot doon. Kaso ano kasi, napagbintangan si Rizal na parang may kasangkot siya doon Isa siya sa may kasalanan about dun sa rebellion ng Cuba. Kaya siya din natin. Isa pa yun, nagpainit sa kanya na wala, papatay na namin si Rizal. Kasama din siya sa Rizal. Okay. Ano yung next one? Salunguyan. Oo. Ano kayo yung, paano kaya natin siya i-relate sa kasalukuyan? Siguro kawalan ng due process. Di ba kay Rizal is Kumbaga parang sobrang bilis Oo, kasi nagbingi-bingihan lang yung mga hukbo nun ng mga Espanyol. Tulad ngayon,
Marami ngayon eh, hinahatulan agad natin sa social media yung mga tao kahit wala pa namang sapat na ebidensya. Parang ganun siguro, doon ko siya makakatulan. Judger. Oo. Mga judge. Bawal ang Judgers. judgmental. Bawal judgmental. Ano na yun is ng ano, pagkatapos ng paglilitis, Bawal na natin. patay. Ang huling sandali. Ayun. Okay. Oo na. So pagkatapos ng paglilitis sa kanya, syempre, ang huling sandali nando, sandali na bitin niya siya. Ano na kaya yung mga huling sandali? So, sa huling sandali nga, di ba? Kayo, pag narinig nyo na huling sandali nyo na, ano yung parang naisip nyo na gusto nyo gawin? Ako, Ano? Kumain ng Ako, kumain ng gusto Sarap. kong food o kaya mamahalin sa mga mahal ko sa buhay. Pero si Rizal, ang ginawa pala niya nung huling sandali niya is gumawa siya ng mga tula. Di ba doon nga siya kinasuhan, kumbaga yung nagpainit sa kanya. Pero noong time niya, gumawa pa rin siya ng tula hanggang sa dinalaw na nga siya ng pamilya niya. Yung mga ginawa niyang tula nung nasa ano siya, kulungan, binigay niya ngayon sa pamilya niya. Then meron din siyang tula na binigay niya sa kapatid niya na si Trinidad. Yun nga yung tula na nilagay niya sa lampara. Then yung tula na yun, nakita yun ni Trinidad na walang title or wala siyang title, wala din siyang date. Ngayon, yung tula na pala na yun, yun yung yung pamagat niya is yung ultimi adios o yung ibig sabihin is yung parang frame well or goodbye. Isasaling natin siya ngayon sa modern. So yun na nga, binigay na niya. Kinabukasan, yun na yung time na papatayin na si Rizal. Nangyari, nagbigay siya ng wish or ng healing sa mga sa pamilya niya. Nagbigay siya ng parang anong Pag tawag na-dead yun? siya, last week na pag na-dead siya. Oo, pag gusto pagpatay na siya, ganito yung gusto ko, ganito yung Ganito yung ang mangyayari. sinabi niya doon, yung bangkay niya is ilibing sa isang lugar na hindi ganong kilala. Then ang ilagay lang sa puntod niya is yung name niya, kung kailan siya pinanganak, kung kailan siya namatay. Tapos ang winish naman niya nung sa mga Spanish na parang yung mga leader ng Spanish noon na ang hiling niya is huwag siyang piringan, huwag siyang barilin sa ulo at barilin siya na nakaharap. Pero nung time na pala na Sige, sige. Ulit mo na lang doon sa ano ba ako? mga kahilingan na lang muna. Ulit mo na lang. So, nung time pala na nandun na siya dun sa may, sa bagong bayan, na papatayin na nga siya, humiling din siya dun sa mga Spanish na huwag siyang piringan at Bakit dahil siya Ah. piring? kasi parang kumbaga sa parang anong tag dun yung oo, parang inosente ko, parang gano'n, huwag niyong piringan. Ayaw din niya na barilin siya sa ulo. Tapos ang gusto niya, barilin siya nang nakaharap siya. Then, nung time na babarilin na siya ng mga Spanish, hindi sinunod ng mga Spanish yung nangyari. Kumbaga, binaril siya sa likod nung time na yun. Kasi sabi nung Spanish, hindi siya karapat-dapat na barilin nung nakaharap dahil yun nga parating sa kanya. Taksil nga siya, kaya dapat ang pagbaril sa kanya patalpod. Then, para ma-sure na patay na nga si Rizal, lumapit pa yung isang Spanish, tapos binaril din siya sa dibdib. Then, meron siyang binanggit na word nung babarilin pa lang siya is yung Last week. consumatum as kumbaga ang ibig sabihin nun is naganap na. Yun yung nangyari. Then, nung patay na si Rizal, hindi din nangyari na yung mga billing nito sa pamilya na inibig siya. Bali, inilibing lang siya dun sa isang lugar nga lang, parang patapon, pero inilibing din siya. Pero, hindi sinabi sa pamilya niya. Pero, ang mga Spanish, Walang nilalang lugar siya. oo, hindi siya. Kumbaga, hindi din pinahintulutan ng mga Spanish. Bigay din yung bangkay niya sa pamilya niya. Oo, pamilya niya. So, saan yun marirelate ngayon? Ito, may